Nagising ka na ba na may katiyakan na may isang bagay na pambihira na bagong nangyari? Nagising ako. At hindi ito isang karaniwang panaginip. Ito ay isang pagkikita na nagbago ng aking buhay, magpakailanman. Ang pangalan ko ay Gabriel, at narito ako upang ibahagi sa iyo ang araw na nakipag-usap sa akin si Inang Maria sa pamamagitan ng isang panaginip. Alam kong maaaring mahirap itong paniwalaan, ngunit hinihiling kong buksan mo ang iyong puso at pakinggan ang aking kwento. Marahil, sa dulo mararamdaman mo rin ang kaunting kapayapaan at pagmamahal na bumuhos sa aking kaluluwa noong gabing milagroso na iyon. Nagsimula ang lahat sa isang panahon na ako ay naliligaw, nagtatanong sa aking pananampalataya at sa layunin ng aking buhay. Ngunit sa gabing iyon, may nagbago. Pumikit ako tulad ng dati, na walang inaasahang espesyal, ngunit ang nangyari sa susunod ay lampas sa anumang inaasahan. Ito ay isang gabi tulad ng marami sa aking monotonous at walang siglang buhay. Umuwi ako pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw sa trabaho. Nararamdaman ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ang mga bayarin ay nag-uumapaw, ang aking relasyon ay nasa bingit, at ang pananampalataya na minsang napakalakas sa aking puso ay tila nawala na parang buhangin sa pagitan ng mga daliri. Sa gabing iyon, humiga ako sa kama na may mabigat na buntong hininga. Hindi alam na ako ay malapit ng makaranas ng isang bagay na magbabago sa takbo ng aking pag-iral. Dumating ang tulog ng mabilis. Parang may isang mas mataas na puwersa na humihila sa akin, patungo sa isang nakatakdang pagkikita. Bigla, nakita ko ang aking sarili sa isang lugar na hindi mula sa mundong ito. Isang hardin ng hindi maipaliwanag na kagandahan, naliligo sa malambot at nakakaaliw na liwanag. Ang hangin ay puno ng matamis na amoy, tulad ng aroma ng libu-libong rosas. Nang makita ko siya, isang nagniningning na figura, nakasuot ng asul na balabal, na naglalakad patungo sa akin na may ngiti na naglalabas ng purong pagmamahal. Tumalon ang aking puso sa aking dibdib nang malaman ko kung sino siya. Si Birheng Maria, ang ina ni Jesus, ay narito sa aking harapan. Ang kanyang presensya ay napakatotoo, napaka-tangible, na maaari kong maramdaman ang init ng kanyang pagmamahal na bumabalot sa akin ng buo. Lumapit siya at sa isang tinig na tila ang pinakamatamis na awit, binanggit ang aking pangalan. "Gabriel," sabi niya, "huwag kang matakot. Narito ako upang dalhin sa iyo ang aliw at pag-asa." Nagsimula nang dumaloy ang mga luha sa aking mukha habang patuloy siyang nagsasalita. Ikinuwento ni Maria ang mga plano na mayroon ng Diyos para sa aking buhay. Tungkol sa kung paano ang aking mga pagdurusa ay hindi nakaligtas sa mga mata ng Ama. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagtitiyaga sa pananampalataya at kung paano ang banal na pagmamahal ay hindi kailanman umaalis sa atin kahit sa mga pinakamadilim na sandali. "Anak ko," sabi niya, inilagay ang kanyang kamay sa aking puso. "Hindi ka kailanman nag-iisa. Bawat luha na iyong ibinuhos, bawat gabi ng pagdurusa, narito ako sa iyong tabi, nananalangin para sa iyo sa aking anak. Ngayon ang oras upang muling buhayin ang iyong pananampalataya at magtiwala sa walang hanggan na pagmamahal ng Diyos." Habang siya ay nagsasalita, nakaramdam ako ng alon ng kapayapaan at pagmamahal na bumuhos sa aking pagkatao. Para bang lahat ng takot, lahat ng pagdududa na nagbigay sa akin ng sakit ay nalilinis, pinalitan ng isang malalim na katiyakan ng pagmamahal at proteksyon ng Diyos. Patuloy na nagbigay ng mga tagubilin si Maria, isiniwalat ang mga katotohanan na tila natutulog sa aking puso. "Gabriel, mayroon kang espesyal na layunin," sabi niya nang may lambing. "Ang iyong mga laban ay hindi nasayang. Inihanda ka nila para sa isang mas mataas na misyon. Ikaw ay magiging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa at pagpapagaling sa marami na, tulad mo, nawalan ng direksyon." Gusto kong magsalita, magtanong, ngunit nakita kong hindi ko kayang bigkasin ang anumang salita. Ako ay ganap na nahuhumaling sa presensya ni Maria, sinisipsip ang bawat salita, bawat kilos ng pagmamahal ng isang ina na kanyang inaalok. Para bang huminto ang oras at nais kong magtagal ang sandaling iyon magpakailanman.
Ngunit sa isang huling ngiti na puno ng habag, nagsimula si Maria na humakbang palayo. "Tandaan mo, anak ko," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinang umuulit. "Palagi akong kasama mo. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat hindi ka niya kailanman iiwan. At kapag ikaw ay nakakaramdam ng naliligaw, tumingin ka sa langit at alamin na ako ay nananalangin para sa iyo." Sa mga salitang iyon, nagsimulang maglaho ang aking pananaw. Ang makalangit na hardin ay unti-unting naglalaho at naramdaman kong ako ay bumabalik sa aking silid. Binuksan ko ang aking mga mata habang nararamdaman pa rin ang init ng yakap ni Maria. Ang amoy ng mga rosas ay nananatili sa hangin. Tumingin ako sa orasan, 3:00 ng umaga, ang oras ng awa. Umupo ako sa kama, ang aking puso ay mabilis na tumbiting. Ang aking isipan ay sinusubukang iproseso ang nangyari. Hindi ito isang karaniwang panaginip, sigurado ako doon. Ito ay totoo, kasing totoo ng hangin na aking nilalanghap. Sa sandaling iyon, alam kong ang aking buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Nakita ako ng bukang liwayway na nakaupo pa rin sa kama, abala sa mga pag-iisip. Ang mga salita ni Maria ay umuulit sa aking isipan. Bawat detalye ng panaginip ay buhay na parang nangyari lamang ito ilang minuto na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng ibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan, isang halo ng malalim na kapayapaan at isang pangangailangan na magbago. Tumayo ako at pumunta sa bintana. Ang sumisikat na araw ay tila mas maliwanag. Ang mga kulay ng langit ay mas matingkad. Para bang nakikita ko ang mundo sa bagong mga mata. Sa sandaling iyon nagpasya ako. Yakapin ang mensahe ni Maria at muling buuin ang aking buhay at pananampalataya. Ang unang hakbang ay ang muling buhayin ang aking koneksyon sa Diyos. Sa parehong umaga, bago pumunta sa trabaho, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa mahabang panahon. Lumuhod ako at nanalangin. Ang mga salita ay dumaloy ng natural, parang may isang direktang daan patungo sa langit na naisip. Ang mga luha ng pasasalamat ay dumaloy sa aking mukha habang pinasasalamatan ko ang banal na interbensyon sa aking buhay. Sa trabaho, agad na napansin ng aking mga kasamahan ang pagbabago. "Gabriel, ano ang nangyari sa iyo?" tanong ni Maria, ang aking kasamahan sa departamento. "Parang iba ka." Ngumiti ako, nararamdaman ang kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. "Sabihin na lang nating nagkaroon ako ng isang nakabubuong gabi," sagot ko. Ang pag-uusap na iyon ay naging simula ng isang malalim na muling pagkakaugnay sa pagitan namin. Sama-sama, nagsimula kaming manalangin tuwing gabi, nagpapasalamat para sa mga biyaya at humihingi ng gabay. Unti-unti, ang pagmamahal na tila nawala ay muling nabuhay, mas malakas at mas mature kaysa dati. Ngunit hindi lahat ay maganda. Nagkaroon ng mga sandali ng pagdududa, mga sandali kung saan ang dating Gabriel, puno ng takot at kawalang katiyakan, ay nagbabantang bumalik. Sa isang partikular na mahirap na gabi, nang ang mga bayarin ay tila muling nag-uumapaw at ang mga problema sa trabaho ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa, tinanong ko kung ang lahat ay hindi lamang isang magandang panaginip. Noong panahong iyon may nangyaring pambihira. Nang humiga ako, nararamdaman ang bigat ng pagkabahala, nakaramdam ako ng amoy ng mga rosas na pumuno sa silid. Ito ang parehong aroma mula sa makalangit na hardin ng aking panaginip. Agad, isang alon ng kapayapaan ang bumalot sa akin at malinaw kong narinig ang tinig ni Maria sa aking puso. "Kailangan mo ng lakas, anak ko, nandito ako para sa iyo." Ang karanasang iyon ay muling nagbigay sigla sa aking determinasyon. Napagtanto ko na ang pagbabago ay hindi isang natatanging kaganapan, kundi isang patuloy na paglalakbay. Bawat araw ay isang pagkakataon upang muling patunayan ang aking pananampalataya, upang magtiwala sa banal na plano para sa aking buhay. Nagsimula akong mapansin ang maliliit na milagro na nangyayari sa aking paligid. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw sa trabaho, na nagpapahintulot sa akin na hindi lamang malutas ang aking mga utang, kundi pati na rin tulungan ang iba na dumaranas ng mga paghihirap. Ang aking relasyon kay Ana ay umusbong, batay ngayon sa isang pananampalatayang pinagsasaluhan at isang muling nabuhay na pagmamahal. Mas mahalaga pa,
Naramdaman kong lumalaki sa akin ang isang pagnanais na ibahagi ang aking karanasan sa iba. Naalala ko ang mga salita ni Maria tungkol sa pagkakaroon ng isang misyon at nagsimula akong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Unti-unti, nakahanap ako ng lakas ng loob na pag-usapan ang aking espiritual na paglalakbay sa mga kaibigan, pamilya, at kahit sa mga estranghero na tila nangangailangan ng isang salita ng pag-asa. Habang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, nakita kong nagbabago ang aking buhay sa mga paraang hindi ko kailanman naisip na posible. At lahat ito ay nagsimula sa panaginip na iyon, ang banal na pagkikita na nagbukas ng aking mga mata sa isang mas mataas na realidad, isang realidad ng pagmamahal, pananampalataya at pag-asa na palaging naroon, naghihintay na yakapin ko ito. 6 na buwan na ang lumipas mula sa gabing milagroso na iyon. At ang aking buhay ay nagbago sa mga paraang hindi ko kailanman naisip. Ang pananampalatayang dati ay isang maliit na nag-aalab na apoy, ay ngayon ay nag-aalab ng matindi sa aking puso, nagbibigay liwanag sa bawat aspeto ng aking pag-iral. Kami ni Ana ay naging isang koponan na pinagsama ng pananampalataya. Sama-sama, nagsimula kaming dumalo sa isang grupo ng panalangin sa lokal na parokya. Dito, natagpuan namin ang isang mapagpatuloy na komunidad, mga tao na, tulad namin, ay naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ibinahagi ko ang aking kwento ng pagkikita kay Maria at nagulat ako sa kung paano ito umantig sa puso ng marami. Isang araw, pagkatapos ng isang partikular na emosyonal na pagpupulong ng grupo ng panalangin, nilapitan ako ni Donna Conceição, isang matandang babae na palaging tahimik na nakaupo sa likod ng silid. May mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sinabi, "Anak ko, ang iyong kwento ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Taon na akong nananalangin para sa aking apo na nalulong sa droga. Ngayon sa unang pagkakataon, nararamdaman kong ang aking mga panalangin ay matutugunan. Ang sandaling iyon ay nagbigay sa akin ng kamalayan sa kapangyarihan ng patotoo." Ang mga salita ni Maria ay umuulit sa aking isipan. Ikaw ay magiging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa at pagpapagaling sa marami. Naunawaan ko na ang aking misyon ay nagsisimula pa lamang. Sa trabaho, ang mga pagbabago ay halata rin. Ang aking bagong saloobin, mas positibo at maawain, ay hindi nakaligtas sa pansin. Na-promote ako sa isang posisyon ng pamumuno, kung saan nagkaroon ako ng pagkakataong ipatupad ang mas makatawid at mapagkawang-gawang mga patakaran. Ginamit ko ang aking posisyon upang tulungan ang mga kasamahan sa hirap, palaging ginagabayan ng pananampalataya at pagmamahal sa kapwa na aking muling natuklasan. Ngunit ang tunay na pagsubok ng aking muling natagpo ang pananampalataya ay darating. Sa isang hapon ng linggo, tumanggap kami ng isang nakababahalang tawag. Ang nakababatang kapatid ni Ana, si João, ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan. Ang mga doktor ay hindi nagbigay ng maraming pag-asa. Siya ay nasa koma na may malubhang pinsala sa utak. Ang dating Gabriel ay tiyak na madidismaya, magtatanong sa Diyos. Marahil ay mawawalan pa ng bagong natagpo ang pananampalataya. Ngunit mayroong isang bagay sa akin na malalim na nagbago. Habang umiiyak si Ana sa aking mga bisig, naramdaman ko ang isang panloob na lakas na hindi ko alam na mayroon ako. "Manalangin tayo," sabi ko sa kanya, "at magtiwala. Hindi tayo iiwan ni Inang Maria." Nagpalipas kami ng mga araw sa ospital, nag-aagawan sa pagitan ng mga panalangin at pagbabantay sa tabi ng kama ni João. Inanyayahan ko ang mga miyembro ng aming grupo ng panalangin at hindi nagtagal ay nabuo ang isang daloy ng pananampalataya. Ang silid ng ospital ay naging isang santuwaryo ng pag-asa at pagmamahal. Isang gabi, pagod na pagod matapos ang mga oras ng panalangin, nakatulog ako sa upuan sa tabi ng kama ni João. Nang panahong iyon, nagkaroon ako ng isa pang maliwanag na panaginip. Muli akong nagpakita si Maria, ang kanyang mukha ay nagniningning ng pagmamahal ng isang ina. "Gabriel," mahinahon niyang sinabi, "ang iyong pananampalataya ay nakakagalaw ng mga bundok. Magpatuloy sa panalangin. Ang milagro ay paparating." Nagising ako na may gulat, ang puso ay puno ng isang hindi maipaliwanag na katiyakan. Sa eksaktong sandaling iyon, nagsimulang mag-alarma ang mga monitor. Ang mga nurse at doktor ay pumasok sa silid. Sa isang nakakatakot na sandali,
Inisip ko na ang pinakamasama ay nangyari na. Ngunit pagkatapos narinig namin ang mahina na boses ni Joao. Nasaan? Nasaan ako? Ang silid ay sumabog sa mga luha ng kagalakan at sigaw ng milagro. Si Joao ay nagising at sa pagkagulat ng mga doktor, walang mga nakitang epekto. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang paggaling ay inilarawan ng mga medikal na tauhan bilang hindi bababa sa milagroso. Nang kaganapang iyon ay nagmarka ng isang punto ng pagbabago hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa buong komunidad. Ang kwento ng milagro ni Joao ay kumalat, umantig sa mga puso at nagbigay ng bagong pag-asa sa marami. Ang aming parokya ay nakakita ng pagdagsa ng mga bagong miyembro, mga tao na naghahanap ng parehong pag-asa at kapayapaan na aming natagpuan. Na-inspire ng lahat ng nangyari, nagpasya akong gawin ang susunod na hakbang sa aking espiritual na paglalakbay. Sa suporta ni Ana at sa basbas ng aming paroko, nagsimula akong mag-aral ng teolohiya. Ang aking layunin ay maging isang permanenteng diakono upang makapaglingkod sa simbahan at mas malawak na maibahagi ang mensahe ng pagmamahal at pag-asa na nagbago sa aking buhay. Habang ako ay mas lumalalim sa pag-aaral, naramdaman kong ang bawat bagong kaalaman ay hindi lamang nagpapalakas ng aking pananampalataya, kundi nagbibigay din sa akin ng mga kasangkapan upang tulungan ang iba sa kanilang espiritual na paglalakbay. Nagsimula akong magbigay ng mga talumpati sa mga retreat at pagtitipon ng mga kabataan. Ibinabahagi ang aking kwento at ang mga aral na aking natutunan. Isang taon matapos ang unang panaginip kay Maria, ang aming buhay ay hindi na makilala kumpara sa dati. Kami ni Ana ay mas nagkakaisa kaysa kailanman. Ang aming pananampalataya ang pundasyon kung saan kami bumuo ng isang buhay na puno ng layunin at kagalakan. Ang aming mga pinansyal na paghihirap ay naging bahagi na ng nakaraan, hindi dahil kami ay yumaman, kundi dahil natutunan naming mamuhay na may pasasalamat at kasimplihan. Mas mahalaga pa, kami ay naging mga ilaw ng pag-asa sa aming komunidad. Ang mga tao ay lumalapit sa amin na naghahanap ng payo, mga panalangin, o simpleng upang marinig muli ang aming kwento. Sa bawat pagkakataon na ibinabahagi ko ang aking pagkikita kay Maria, nararamdaman ko ang kanyang presensya muli, parang siya ay naroon, nakangiti at binabasbasan ang bawat salita. Sa isang tahimik na gabi, nakaupo sa aming balkonahe at pinagmamasdan ng mga bituin, nagmuni-muni ako tungkol sa kamanghamanghang paglalakbay na aking naranasan. Mula sa isang taong naliligaw at walang pananampalataya, ako ay naging isang instrumento ng pagmamahal ng Diyos. Ang mga salita ni Maria ay muling umuulit sa aking isipan. Magtiwala ka sa Diyos, sapagkat hindi Kanya kailanman iiwan. Sa puso kong puno ng pasasalamat, pumikit ako at bumulong ng isang panalangin. Salamat Inang Maria, sa pakikipag-usap sa akin sa panaginip na iyon. Salamat sa paggabay sa akin pabalik sa mga bisig ng Diyos. Naway patuloy akong maging daluyan ng Kanyang biyaya at pagmamahal para sa lahat ng daraan sa aking landas. At sa gayon, sa malambot na amoy ng mga rosas sa hangin, isang patuloy na paalala ng presensya ni Maria, alam kong ito ay hindi ang katapusan ng paglal,